Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Huwebes sa unang linggo ng Kwaresma. At kung babalikan natin ang hinihingi sa atin sa panahong ito, isa rito ay pananalangin. Inaasahan na tayo ay maglalaan ng panahon sa mas seryoso at taimtim na pananalangin. At sinasabi sa atin ng unang pagbasa ang napakagandang paalaala na kung tayo ay mananalangin, angkinin natin ang kung ano ang magiging tugon o sagot ng Diyos. Paniwalaan natin na kung tayo ay lalapit sa Diyos ng buong puso, ng buong taimtim sa pananalangin, ipagkakaloob niya ang ating hinihingi. Pero tandaan natin, katulad ni Esther, lumapit tayo sa Diyos ng buong kababaang loob. Lumapit tayo sa Diyos sa pananalangin ng buong puso. Hingin natin sa Kanya ang alam nating makabubuti, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa nakakarami. Kapag ang panalangin natin ay para sa ikabubuti ng lahat, malaki ang pag-asa na iyan ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Hindi biro ang pinagdaanan ni Esther, isang reyna, para siya ay lumapit at makiusap sa hari para sa ikabubuti ng bayan na nasasakupan ng hari. Kasi hindi basta-basta lalapit ang sinuman kahit na ang isang reyna sa hari para makipag-usap. Kaya talagang alam ni Reyna Esther ang mangyayari sa kanya kapag siya ay biglang lumapit at nakipag-usap sa hari. Maaaring ang maging kapalit nito sa kanya ay kapahamakan, kaparusahan, kamatayan. Kaya taimtim na nagdasal sa Diyos si Reyna Esther. Buong kababaang loob, buong puso, nanalangin siya at nakiusap sa Diyos. Na sa gagawin niyang paglapit at pakikipag-usap sa hari, siya ay tanggapin nito at pakinggan at huwag parusahan. Ang hihingin niya sa hari ay para sa ikabubuti ng kaharian, kaya talagang taimtim, taos-puso siyang nagdasal. At sinasabi ng unang pagbasa na dahil tunay na nagpakababa at nanalangin ng taos-puso si Reyna Esther sa Diyos, ipinagkaloob sa kanya ang kanyang hinihingi. Bagamat delikado ang kanyang buhay sa kanyang paglapit at pakikipag-usap sa hari, ipinagkaloob ng Diyos ang biyaya na makausap niya ito at maipagkaloob ang kanyang hinihingi. Walang imposible sa isang taong tunay na nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Ipagkakaloob ng Diyos ang hinihingi ng isang taong tunay na nagpapakababa at buong pusong nakikiusap sa Kanya. Kaya ito, mga kapatid, ay napakagandang paalaala para sa atin sa paglapit natin sa Diyos sa pananalangin ngayong panahon ng Kwaresma. Amen.